Hi guys, for today's video, isi-share ko naman sa inyo ang bagong update ni BIR na kung saan lahat ng mga online seller tulad ng mga apps na Shopee, Lazada, TikTok is kailangan nyo nang mag-register kailangan nyo nang i-register yung online business ninyo. So ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. So lahat ng mga online seller, makakatanggap kayo ng update ng apps na ginagamit ninyo sa pagbibenta online. Tulad ng Shopee, nakatanggap ako ng ganito. Update your business information in accordance with BIR regulations. Online sellers must be BIR registered to conduct business on an e-marketplace platform. Complete your business information now to avoid potential platform restrictions. So, ito guys, required ito. Hindi pwedeng hindi nyo ito gagawin dahil pag once na hindi nyo ito gagawin is magkaroon ng restrictions yung business ninyo online. So, kailangan nating sumunod dito sa regulations ni BIR. So, ngayon, dahil kailangan nyo nang i-register yung business ninyo sa BIR, unang requirements guys is kailangan nyo munang i-register yung business ninyo sa DTI. Ito yung pinakaunang steps na gagawin ninyo is i-register ninyo yung business name ninyo sa DTI. Ang pag-register sa DTI guys, merong online at meron ding walk-in. Pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na DTI branch at iparegister yung business name ninyo at pwede ding online. Meron akong tutorial nito kung paano kayo makapag-register ng business name ninyo online. I-search nyo lang sa YouTube, Business Name Registration DTI Jubes Vlog. Lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano kayo makapag-register ng business name ninyo online. Then, pag magpa-register kayo sa DTI guys, ito lang yung babayaran ninyo. Kung national, 2,000 pesos. Kung regional, 1,000 pesos. Pag city or municipality, 500 pesos. Pag barangay is 200 pesos. At plus 30 pesos para sa documentary stamp tax. Then after nyo makapag-register ng business name ninyo sa DTI, kailangan nyo din itong bayaran para maging legit na yung business name ninyo. So, pwede kayong makapagbayad through GCash, Visa, Mastercard, Maya, Land Bank, at pwede din sa mismong DTI kayo magbabayad. Pumunta lamang kayo sa DTI branch at doon kayo magbayad kung gusto ninyo. Pero mas maganda pag sa GCash na lang para walang pila at convenient pa. Hindi na kayo mamasahe. Ngayon, pag once na nakapagbayad na kayo, makuha nyo na yung undertaking at saka yung certificate at saka yung official receipt ninyo sa DTI. So, ito yung kailangan nyo i-download para ito na yung requirements ninyo para sa BIR. So, ito na yung sample guys. Ito yung DTI na makukuha ninyo. Ayan, yan yung certificate. Then, ito yung undertaking. Then, ang validity ng inyong business name is 5 years lamang. Kung kaya pagdating ng 5 years, kailangan nyo itong i-renew. So, ngayon, dahil mayroon na tayong requirements galing sa DTI, pwede na tayong makapag-register sa BIR. So, ngayon, kailangan natin itong i-register agad dahil sa loob lamang ng 30 days yung ng ating pagpa-register mula nung kumuha tayo ng DTI certificate online. Again, after nyo makapagpa-register ng business name ninyo sa DTI, sa loob lamang ng 30 days, kailangan nyo yan i-register sa BIR. So, kailangan nyo nang i-register yung business name ninyo sa BIR para makakuha na kayo ng Certificate of Registration. Para din hindi kayo magkaroon ng penalty pag once na hindi kayo nakapagpa-register sa loob ng 30 days. Ngayon, pag magpa-register kayo, pwede kayo makapagpa-register sa BIR through sa mga BIR branch or pwede ding online. Kailangan lang alamin mo yung RDO branch mo bago kayo mag-apply online. Pag once na nakapag-register na tayo sa BIR, magkaroon tayo ng ganito, Certificate of Registration.
So, ngayon, paano nga ba makakuha sa BIR ng ganito, Certificate of Registration? So, ngayon, open natin yung Google search ng cellphone natin. Click natin yan. Dito sa My Search, click nyo yan. Type nyo dito yung New Biz Reg. Ayan. Yan yung i-search ninyo. Then, lalabas na dyan yung website ni BIR. Click natin yan. Then, dito makikita nyo na yung step-by-step na guide ni BIR kung paano kayo makapag-register sa BIR. So, dito, step 1. Dito, kailangan nyo lang i-prepare yung lahat ng requirements ninyo. So, requirements is dapat naka-scan copy yan, naka-PDF copy, at hindi lalagpas sa 4 MB yung total file size na i-attach ninyo dito. So, gawan ko to ng tutorial guys. Ilagay ko lang sa comment section or sa video description yung next vlog ko nito. Then dito, makikita nyo kung anong klaseng mga taxpayer kayo. So, halimbawa sa mga online seller, mga freelance, bilong kayo dito sa pinakauna. Click natin yan. Check natin kung ano yung mga requirements. Unang requirements is the BIR form number 1901. So, pag once na i-download nyo itong form na 1901, click nyo lang itong download here. I-click nyo yan. Then, ayan. Dito, click nyo itong PDF. Click nyo yan. Ayan. So, naka-download na yan sa akin. Kaya nakalagay dyan is download again. So, sa inyo, click nyo yung download. Then, click nyo yung docs pang-open ng files. Ayan. So, ito na yung form na requirements din ni BIR pag mag-file kayo. Ayan. So, fill out nyo itong 1901. Isama nyo ito sa pag-submit ng mga requirements. Then, balik tayo doon sa BIR website. Ayan. Back tayo. Next requirements naman is any government-issued ID. So, tulad ng birth certificate, passport, driver's license, community tax certificate that shows the name. Kailangan yung ID ninyo is may pangalan ninyo, address, at saka yung birth date of the applicant. In case the ID has no address, any proof of residence or business address. Next requirements naman is BIR printed receipt or invoice. Available ito sa mga new business registrant counter. Then guys, basahin din nyo din yung mga take note dyan. And dito, basahin nyo din yung additional documents if applicable yan sa inyo. Ngayon, close na natin ito. Click natin itong close sa baba. Ayan. So, yan yung mga requirements na kailangan ninyong i-prepare kung kayo ay mga online seller at magpa-register dito. So, para naman sa mga bilong dito, so, click nyo lang yan para ma-check nyo yung mga requirements. Step 2 naman dito, determine filing and payment obligations. Tapos, step 3, ayan na yung step 3. Then step 4, so, dito na kayo mag-submit ng inyong mga requirements for BIR registration. Click nyo lang tong email your application. So, lahat ng requirements niyo na naka-scan na at hindi lalagpas sa 4 MB is dito nyo i-attach yung mga requirements ninyo. Then, after nyo makapag-submit ng email dito guys, so makareceive kayo ng email galing kay BIR na acknowledgement receipt lamang na kung saan natanggap nila yung application ninyo. Then, pag once nakatanggap na kayo ng email or acknowledgement receipt na email galing kay BIR, yun yung start ng pagpaprocess ni BIR ng application ninyo. Within 3 working days ito, mula nung na-receive mo yung acknowledgement receipt nila. Then, step 5, makatanggap kayo ng email for the scheduled pick-up of Certificate of Registration and buying of
BIR, printed receipts, or invoices na kung saan ang email na ito ay may schedule ng pag-pick up ninyo ng Certificate of Registration ninyo. So, ayan guys, ganun lang yung process dito. So, gawan ko to ng step-by-step tutorial kung paano kayo makapag-submit dito. But sa ngayon, kumpletuhin nyo muna yung mga requirements ninyo dito. Ganun lang guys, ang mga dapat nyong malaman sa pagpa-register sa BIR. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!